first timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayong araw mga first timers, tulad ng sinabi ko kahapon, ay ito yung continuation ng video natin. Na-unbox na natin ng KYT NFR helmet natin. And today, ikakabit na natin yung bagong setup natin pang motovlog dito sa helmet na to. Siyempre hindi na bago to sa mga talagang nagbo-motovlog o talagang yung mga riders na mahilig talagang mag-video kahit hindi na-upload sa YouTube ay may mga ganitong setup. At para sa mga bago na gustong matuto kung paano i-setup or paano mag-setup ng camera sa helmet, itong video na to ay para sa inyo. Okay, ano yung mga kailangan natin? Siyempre unahin natin yung helmet. Pangalawa, action cam. Pero hindi naman kailangan talaga ng GoPro naman yung gamitin nyo kasi may mga ibang brands naman na maganda rin like DJI Osmo Action, merong Xiaomi Yi, merong SJ Cam at kung ano-ano pang meron sa internet, lalo na sa Lazada. Pag nag-search kayo ng mga action cam, maraming mga action cam dyan na parang nakaset na siya pang motovlogging. So may mga mura, may mga mid-range ang price at merong medyo mahal talaga. So depende niyo sa budget ninyo kung ano yung kaya ninyo. Kasi ako lang nagsasabi sa inyo, wala sa brand yan. Nasa shoot yan. Okay? Nasa quality ng motovlog ninyo ang labanan dito. So, yung pangalawang kailangan natin, syempre yung chin mount. Itong chin mount ko ay, Telesin. Galing to sa dati kong helmet. So, tinanggal ko lang. So, itong Telesin na to na chin mount, pwede ito sa kahit anong klaseng helmet kasi sinastrap mo lang siya. Meron lang akong issue kasi mahirap siya i-strap. Pero, pansamantala lang to kasi umorder na ako ng chin mount talaga para sa KYT para hindi siya nakatali. So pansamantala para at least may maitulong ako at may maitulong ako kung paano. Ito muna gamitin natin. Pangalawa, kailangan natin ng adapter ng mic kung saan sa mga GoPro dito kinakabit yung mga yung microphone ninyo. Siyempre battery ng GoPro. Tapos ito, kailangan nyo rin to. Ito yung kabitan ng adapter. Ito, dito kinakabit to para idugtong doon sa case ng GoPro. Pero may mga nabibili naman sa Lazada or sa Shopee na magkasama na silang dalawa. Magkasama na sila. Kumbaga ilalagay mo na yung GoPro mo doon sa loob. Plus kasama na rin sa ilalim yung kabitan ng adapter. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Ulanzi yung brand. Tapos, pagdating naman sa mic, meron akong nakuhang tip sa pagdating sa magandang pagkuha ng audio. Pagdating naman sa mic, hindi ako bumili ng lapel kasi medyo mataba yung lapel, may foam yan so masikip dito yung sa pisngi natin. Meron akong hack na nalaman kay Motodeck daw. Kasi pansin nyo kung nanonood kayo Motodeck, sobrang linis ng audio niya, di ba? Ang ginagamit daw niya is, hindi ko lang sure pakicorrect ako kung tama. Ako naman kasi medyo tested ko na maganda talaga yung tunog dito. So ang gagamitin ko na mic is yung mic ng Apple headphones. Ayan. Maganda yung audio niyan. So ang gusto ko lang dito, hindi siya makapal, hindi siya malaki, manipis lang siya. Tutupin ko na lang tapos i-tray ko na sa loob. So ayan, yun lang mga kailangan natin. Ayan, simulan na natin. Siyempre, ang pinakauna natin ikakabit dito, itong chin mount na to. Hindi siya match pero ikakabit ko muna para at least makita ninyo. Ito yung mount na sinastrap nyo lang. Papasok nyo lang sa loob ng helmet nyo. Tapos, ilalak nyo lang. Kabit muna natin pansamantala dito. Naganap ako sa Lazada Ano ba yung brand nun? Hank? Na pang talaga? Pang NFR. May mga available naman na pala kasing mga chin mount nyo. Depende sa klase ng helmet na meron. So ayan na. Nakakabit na. Ito na yung itsura nung mount na kinabit natin. So na-set up na natin yung chin mount dito sa helmet. Ang kailangan nating set up is yung GoPro. Tapos ang nabili ko kasi na ito, Hero 7 pa rin to. May nabili ako din sa Infomax na kabitan nung adapter dito. Ito, maliit lang.
Sana hindi sablay ito, no? Sana hindi siya malaglag in time. Eventually naman magpapalit din ako pag medyo sumablay ito. Ang gagawin nyo is, sa GoPro, ang unang tatanggalin nyo dito is yung... Ay, saan ba yung battery ko? Yun. Okay, ang unang tatanggalin nyo dito mga first timers is itong nasa gilid na to. Ito ang tatanggalin ninyo, itong takip na to. Kasi dyan mo ikakabit yung adapter nung mic. Tanggalin natin. So, dahan-dahan lang. Kasi na mabilis mag-crack yung mga... Ang mahal-mahal pa naman ang mga piyesa ng GoPro. Yung timang. Okay. Dapat lagi lang bukas talaga to kasi all the time nakakabit dyan ang adapter mic. Itong nabili ko na to, ang sinibili itong, anong brand to? V-Gym. Made of plastic lang naman. Ito, ilalagay natin to dito sa taas ng GoPro. Isa-slide mo lang. Yan, nag-lock na siya. Tuwing magbubukas ka ng GoPro, nakatakot. Yan, teka, buksan natin yung adapter natin. Ito yung adapter ng GoPro para makabitan natin ng mic dito. Ayan dito. So, may lalagay. Or depende sa iyo kung earphones ang gagamitin mo or pang mismong lapel talaga. Depende sa iyo kung anong trip yung gamiting mic. Kasi itong dulo ikakabit natin dito sa GoPro. Huy! Ayun. Pasok natin dito. Ayan na siya. Tapos ito dito. Ito papasok ito dito. Ayan. Ayan na. So, ang next natin gagawin dito is ikakapit na natin dito sa helmet. Dito. May issue ako dito sa lagayan na to. Yan. Ayan na. Diba? Okay, diba? Nakasetup na yan. Ang kailangan na natin gawin dito is yung mic. So, ang gagawin natin dito sa earphones na to, kakabit natin dito. Yan. Tapos, kayo na lang bahala kung paano nyo siya ipapasok sa loob. So, pwede natin padaanin dito sa harap. Para mas okay ata kung dito sa harap. Yan. Yan. Tapos, medyo hassle lang, no? Pero kailangan na lang i-tape yun eh. I-tape na lang. Tapos dito sa loob, i-set up nyo yan i-tape nyo ng ganyan. Balutin nyo ng scotch tape. Ayan, no? Natatanggal naman yung foam na yan. So, isiksik nyo lang dyan sa loob nang maayos Tapos, ang nakalabas lang talaga, ito. Hindi ko lang kasi sure kung okay ba to pag pinutol ko eh. Pero parang sayang kasi pag pinutol ko. Okay. So, ayan, naikabit ko na yung mic sa loob. Siguro next vlog natin, i-testing na natin yung mismong audio nito kasi, syempre, pag testing natin ngayon to, hindi natin malalaman kung kamusta ba yung wind noise, kung may pumapasok ba, kung ano ba yung pinagkaibahan ng audio niya. So, ang gagawin natin, magre-record tayo ng walang mic plus yung may mic na para at least malaman natin talaga, mas ramdam natin. Testing lang naman ng walang mic, tapos tsaka yung may mic na para at least malaman natin yung difference talaga ng dalawa, no? Kasi pag may comparison, mas ma-appreciate natin kung ano yung kinaganda ng audio natin. So, ayan. Itong setup na ito, pansamantala ko lang to kasi medyo hindi nga talaga fit tong sa akin kasi nadadamay ito. So, ayan. Ganyan lang kailangan yung mga first timers kung gusto nyo i-record yung mga biyahe ninyo. Kahit hindi naman kayo nag-motovlog or motovlog adventures at gusto nyo na talagang i-record yung mga biyahe na to. Ito, ganitong setup na lang. Okay? Ay, wait. Mayroon pala tayong tatanggalin. Tanggalin natin to. Yun. Solid. Ayun o, ganda. Mas prefer ko kasi yung clear mga first timers kaysa yung iridium ba tawag doon? Iridium. Yung medyo makintab. Mas okay ako sa clear. So ayun na. Yun na yung setup natin. Okay mga first timers. Ito na yun. So kung nagustuhan nyo itong video ko, kung paano pag-setup nitong camera na to, ay hit mo lang yung like button dyan. At kung ikaw naman ay hindi pa talaga first timers at ngayon mo lang ako napanood, consider as mag-subscribe na sa channel ko. Ako po si Boy, first time gumagawa po ng motovlog adventures. Ganda. Like, comment, and subscribe mga first timers. God bless you all. Life is good.